In the past few months, na-achieve ko tong mga payout na to. Meron akong isang malaking realization during my break sa trading. Simula nung mga uso na tong mga smart money concepts na to ay nakalimutan na nila na ito palang mga bagay na to ay napaka-importante. Itong realization na to, gumagana talaga siya. Mali lang yung pagkagamit natin. So, ano nga ba ito? I know 100% ng mga traders ngayon, lalo na yung mga luma, is napagdaanan tong candlestick patterns na to. And yung candlestick pattern cheat sheet na to, marami siyang sinasabi na may bearish flag, may bullish flag, falling knife, or ewan ko, nakalimutan ko na yung mga iba. Pero, as you can see, isa yan sa mga listahan. Meron pa ako nakita, napakadami. Sinasabi ko sa inyo, isa sa mga realization ko, nag-work to. As long as nasa tamang placement. So, hindi ka basta-basta nagtitrade ng ganito or hindi ka basta-basta na may makita ka lang na malaking candle, it means engulfing na kailangan mo na kagad mag-react. So, papakitaan ko kayo ng isang example dito, no? So, currently, ang market natin is downtrend, no? Dito sa part na to, na kung saan meron tayong dealing range na nagkaroon ng break of structure, nagkaroon ng break of structure to go down, meron tayong displacement, and then yung market na kung saan kung pull out natin yung volume profile, makikita natin nag-pull back yung market around this low volume node. Now, makikita natin dito sa low volume node, nagkaroon siya ng reaction na kung saan nagkaroon tayo ng bearish engulfing candle. Now, nakita na natin na meron tayong downtrend, meron tayong pullback, meron tayong break of structure, meron pa tayong engulfing candle, then that will be our confirmation na market will still likely to go down. Another example na naman dito is bullish scenario naman. So as you can see, market is still going higher. And from, kung pa-plot natin yung dealing range natin simula nung nagkaroon ng break of structure. So meron tayong break of structure. So from the pinakamababang point hanggang sa pinakataas na point, makikita natin na itong part na to nag-pull back yung market, but nag-react siya dito sa value area high, no? So, dito sa value area high, nagkaroon tayo ng bullish engulfing candle, and that confirms na magkakaroon pa tayo ng continuation to the upside. So, another example na naman tayo dito, na kung saan meron tayong during London session, nagkaroon tayo ng upward momentum, but nag-pull back siya. So, naghanap tayo ng position through volume profile. So, from this point, no, from this point to the highest point ng dealing range. Then, pagka-pullback niya, actually, bumagsak siya sa value area low. So, lumagpas siya sa value area low, and hindi ka basta-basta mag-short as the moment na nakita mong nabasag niya yung mga value area ng volume profile natin. Kasi unang-una, uptrend pa rin yung market natin. Nagkaroon tayo ng shift. Makita nyo dito, no? Nagkaroon tayo ng shift. And then, sa part na to, bumalik yung price with engulfing candle. So, bumalik siya above the value area low, at the same time, engulfing yung candle. That means, market or mayroong malaking accumulation na nangyari sa part na to. That's why nabasag yung value area high, at doon tayo mag-place ng long position to go higher. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, please follow me dito sa mga social media ko.